Good evening po sa atin, no? Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome po sa midweek service ng TIC Filipino Ministry. At sa gabi pong ito, tayo po ay papasalamat na minsan pa may pagkakataon tayong lumago sa Panginoon, sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako, at maipanalangin din ang bawat isa. So, good evening. So, uh, okay, so good evening po at maraming salamat sa Panginoon. So, welcome po sa muli. Welcome po sa midweek service ng Filipino Ministry. Welcome po Kuya Amboy, Kuya Ate Bing, Ate Luz, Ate Ellen. So, God bless po sa inyo at salamat sa pagsama. Kung kayo po ay may mga praise item, maaari niyo pong ilagay sa comment section ang pasasalamat. At kung kayo naman po ay may mga prayer item, ay maaari niyo ring ilagay sa comment section. So magandang gabi po Ate Isabel. Nawa ay hindi kayo masyadong naiinitan dyan sa Pilipinas. Ganun din kay Ate Marjorie at Ate Lucy. Okay. Okay, so magandang gabi. Tayo po ay magsimula sa pananalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon at dakilang Diyos, Ama naming mapagpala, hiling na kayo po ay manguna at maghari sa amin. Linisin niyo po kami sa lahat ng aming kalikuan, patawarin sa lahat ng aming kasalanan, at ihanda niyo po ang aming puso't isipan. Patuloy niyo kaming hubugin sa pamamagitan ng iyong katotohanan, ng iyong salita, at sa aming pagdulog sa iyo, sa aming mga kabigatan,
suliranin, maging sa mga pananagumpay, patuloy kayo ang kikilalanin namin na kayo ang Diyos na tumutugon sa panalangin at Diyos na nagliligtas sa anumang sitwasyon. Marami pong salamat, Ama, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. So, magandang gabi, Ate Bioli, no? Ah, salamat sa Panginoon na kayo po ay nakakasama sa sa gawain. Maging si Kuya Resty, no? Magandang gabi po. Sige po, tayo po ay dumako sa awitin. So minsan pa kung kayo po ay may mga prayer item, maaari nyo pong ilagay dyan sa comment section. Yan, no? Magandang gabi Kuya Resty. Ate Maymay, magandang gabi po sa inyo. So kung kayo po may mga prayer requests, kung kayo po ay may mga praise item, maaari nyo ilagay dyan sa comment section upang sama-sama nating mapasalamatan ng Panginoon, mapapulihan, at sama-sama tayong makadulog sa Panginoon. Sige po, tayo po ay dumako sa awitin. Sundan po natin ang awitin na ito ng pagkilala ng katapatan ng Diyos na sa ating paglalakbay bilang mananampalataya, alam natin na ang Diyos ay tapat kailanpaman. Sa Panginoong Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya't habag. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa iyo'y pinapasan. Lalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat dapat, ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat dapat, ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Biyaya
habak sa buhay ko'y sapat. Di man karapat dapat ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Amen. Tunay nga po na tapat ang Panginoon kailanpaman. At iyon ang isang bagay na hindi ho mawawala sa Panginoon. Opo. Kung tayo po ay mananampalataya, alam natin na yung katapatan ng Diyos ay hindi po yan nawawala. Yan po ay nagpapatuloy, no po? Sa kanyang kabutihan, nakakaranas po tayo ng patuloy na biyaya. Sa totoo lang, kung susukatin lang ang ating buhay sa ating mga gawa o pagkilos, at tatapatan yon ng pagkilos ng Panginoon, maaring wala na tayo. Pero dahil sa katapatan, no, at mercy ng Panginoon, sabi ng salita ng Diyos ay ito'y laging sariwa bawat umaga. Yan po yung yung consistent ng Panginoon, ang katapatan niya. Sige po, tayo po ay dumako na sa salita ng Diyos. Kung kayo po ay, minsan pa kung kayo po ay may mga prayer requests, maaari nyo pong i-message or ilagay dyan sa comment section. At kung kayo man ay may mga praise item, maaari nyo rin pong ilagay, no, sa comment section upang bigyang papuri ang Diyos sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang katapatan, at sa kanyang patuloy na pagkalinga sa atin. Sige po, tayo po ay dumako na sa salita ng Diyos. Tayo po ay nagpapatuloy sa aklat ng Genesis. Sa gabing ito, tayo po ay nasa Genesis 14. Genesis 14. The God who delivers and reigns. Ang Diyos na nagliligtas at naghahari. So tingnan po natin yung Genesis 14. Basahin ko po sa Tagalog. Nang panahong iyon, sina Haring Amrapel ng Shinar, Haring Ariok ng Eleazar, Haring Kedorlaomer ng Elam, at Haring Tidal ng Goyim ay nakipaglaban kina Haring Bera ng Sodom, Haring Birsya ng Gomora,
Haring Shinab ng Adma, Haring Shemeber ng Seboyim, at sa hari ng Bela na tinatawag din na Zoar. Nagtipo ng 5 haring ito kasama ang kanilang mga sundalo roon sa lambak ng Sidim na tinatawag ngayon na Dagat na Patay. Ang mga haring ito ay sinakop ni Kedorlaomer sa loob ng 12 taon. Pero ng ika-13 taon, nagrebelde sila laban sa kanya. At ng ika-14 na taon, tinalo ni Kedorlaomer ang mga kakampi niyang hari, ang mga Repaimeo sa Asteroth, Karnaim, ang mga Zusita sa Ham, ang mga Emita sa kapatagan ng Kiriatim, at mga Horita sa bundok ng Seir hanggang sa El Paran na malapit sa disyerto. Mula roon, bumalik sila at nakarating sa En Mishpat na tinatawag ngayong Kadesh. At sinakop nila ang lupain, ang lahat ng lupain ng mga Amalekita at ng mga Amoreo na nakatira sa Hazazon Tamar. Ngayon, tinipon ng mga hari ng Sodom, Gomora, Adma, Seboyim, at Bela ang mga sundalo nila sa lambak ng Sidim. At nakipaglaban sila kina Haring Kedorlaomer ng Elam, Haring Tidal ng Goyim, Haring Amrapel ng Shinar, at Haring Ariok ng Elazar. 5 hari laban sa 4 na hari. Ngayon, ang lambak ng Sidim ay mas maraming malalim na hukay na pinagkukunan ng aspalto. At nang tumakas ang hari ng Sodom at ng Gomora, kasama ang mga tauhan nila, nahulog sila sa mga balon, pero ang iba nilang kasama ay tumakas sa mga bundok. Ang lahat ng ari-arian ng Sodom at Gomora, pati ang mga pagkain nila ay kinuha ng mga kalaban nila, nabihag din nila si Lot, na pamangkin ni Abram, at kinuha ang mga ari-arian nito. Dahil doon, siya nakatira sa Sodom. Pagkatapos itong makuha ng mga kalaban, umalis agad sila. Okay. Dito pa ho, minsan titingnan natin ang pagkilala sa Diyos. At sa gabing ito, ang titingnan natin ang Diyos na siyang nagliligtas at siyang nagahari, the God who delivers and reigns. At doon sa verse 19, sabi rito, Blessed be Abram by God's most high, creator of heaven and earth. No, so, ang Diyos ay taas, siya ang nagahari sa langit at sa lupa. At gaya po ng mga nasusulat sa ating harapan, God reigns over the nation, God sits on His holy throne, the Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. Okay. So ito po ang Diyos natin, no? Diyos na naghahari sa lahat ng bansa at Diyos na nagliligtas, our deliverer. At sa Kanya tayo pwedeng manganlong or magtago. Tayo ay hidden sa Kanya, no? O magtago. At patuloy pong makaranas ng pagdiligtas. Okay. So ito po yung Diyos natin, no? Tingnan ho natin yung the Battle of Kings. So sa Genesis 14, 1-12, pinapakita nito yung dramatic regional conflict na nangyari upang iligtas ni Abraham si Lot. Now, remember, naghiwalay si Lot at si Abraham. Pinili ni Lot yung sa tingin niya na maganda at pinili niya yung sa tingin niya na madali siyang uunlad.
At sa pagpili niya yon, hindi lamang yung moral danger, no? Kasi nga, masama yung mga tao doon sa Sodom at Gomorrah. So, morality-wise, hindi siya wise na tirhan. Pangalawa, security, no? Hindi siya secured na lugar. Okay. So, verse 1 to 9, yung four powerful kings from the east, Amraphel of Shinar, Arioch of Elasar, Kedorlaomer of Elam, and Tidal of Goyim, form an alliance and wage war against 5 local kings of the Jordan Valley, including those of Sodom and Gomorrah. So, makikita natin yan, binasa natin kanina sa Tagalog. Sa verse 10 to 11, yung pagdigmaan nila ay nangyari doon sa Valley of Sidim na punong-puno ng tar o pinagkukunan nila ng aspalto. No? At nangyari na yung hari ng Sodom at Gomorrah ay tumakas. At sa pagtakas nila na yon, na sakop yung kanilang mga lugar at nahuli yung mga tao, maging maging yung mga kayamanan ng Sodom at Gomorrah ay nasamsam. Ngayon si Lot, yung pamangkin ni Abram na nabubuhay sa Sodom, ay kasama sa nahuli, kasama na rin na nasamsam yung kanyang ari-arian. At ganyan po talaga, no? Pag, sa digmaan, ang nagwawagi ang siyang kumukuha ng spoil. At sa totoo lang din, sa history, ang sumusulat ng history ay yung mga nanalo, no? Ang mga nananalo ang nagsusulat ng history. Ayan po ay isang bagay na napakainam natin na ano, na dapat tinitingnan bilang mga mamamayan, no? Kahit ordinaryong mamamayan tayo, sa pagkakaroon ng critical mindset, lagi natin tatandaan, yung control ay laging naroon sa nanalo. Sabi nga ng isang African proverb, until the lion has his own storyteller, the hunter will always be the hero of the story. Itong renowned African proverb nito highlights the history and narratives are shaped by those in power. Okay? At yan po ay malapit-lapit sa istorya ng Pilipinas, no? Doon sa may mga puwersa, sa mga may kapangyarihan at mayaman, ang historya ay laging nakapanig sa kanila. Those in power, no? Those who are in authority, those who have money, ay sila ang naghahawak ng narrative. Pero bilang mananampalataya, naniniwala tayo na ang naghahawak ng tunay na naratibo ay ang Panginoon. So ito nga, si Lot ay nahuli at naging captive, no? Siya naman ay nakikipamuhay lamang doon. At hindi siya talaga native doon. Siya ay isang migrante doon. At ito po, bilang mananampalataya, ito nga po ay pwede rin nating idugtong sa atin bilang tayo ay mga migrante, bilang tayo ay mga pilgrims. No? Ang salitang pilgrim, iyan po ay idinudugtong sa mananampalataya na namumuhay bilang dayuhan dito sa mundo. At migrante naman ay namumuhay na wala sa kanyang bayan. At halos parehas yun kung titingnan natin. So, ang pilgrims at believers often face struggles that we don't choose, di ba?
yung political struggles, katulad ngayon, 'di ba? Merong economic struggle ang halos buong mundo at bagamat dito sa Taiwan ay hindi gaanong dama yung problema sa krudo. Pero sa Pilipinas, nakikita natin sa news, no? At dama ng mga ordinaryong tao. At yan ay hindi natin pinili. Hindi pinili ng ordinaryong tao, hindi rin pinili ng mga believer, di ba? Pero ganun pa man, may mga bagay talaga tayong nasusuungan, napupuntahan na hindi natin pinili, kundi merong mga bagay na masasabi nating beyond our control. Minsan naman, meron tayong struggle na relational, no? Maraming ano yan eh, nal eh. May financial, yung AL, no? May financial, political, economical, no? Physical, iba't ibang struggles na hindi naman natin pinipili pero lumalapit sa atin at kinasasadlakan natin. Ang mainam bilang mananampalataya ay mapapanghawakan natin ang salita ng Panginoon. In this world, we will have trouble, but we should take heart kasi nga na-overcome na ni Jesus ang mundo. No? John 16:33, sabi niya, in this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Dito po nag-iiba yung ating take sa mga bagay na nangyayari sa atin. Dahil pumapasok na yung eternal perspective. Pagka sinabi natin eternal perspective, nakikita natin na ang mga bagay dito sa lupa ay temporal o temporary. At alam natin, dahil temporary, magwawakas din ito. Wala akong pinagkaiba yan sa para kang binigyan ng role, no? Na mahirap. Alam mo, maaring ikaw ay isang araw na binigyan ng role na gagawin mo ang isang challenging role. Pero alam mo, sa isip mo, na yun ay pansamantala lang. Bagamat malayo yon sa naihambing sa mga pang-araw-araw nating struggle, pero bilang mananampalataya, lagi nating ilalagay yung eternal perspective. Okay, the battle of kings. Okay. Biro mo, naglalaban-laban yung mga pinuno at tumakas yung namumuno, eh sino ang naiwan? Mga mamamayan. At yung mga mamamayan ang naiipit. No? Kaya bilang mananampalataya, tayo po ay laging maging bukas na hindi tayo ang tagapagtanggol ng mga nasa kapangyarihan, kundi no? Minsan yung mga nasa kapangyarihan, di natin alam, maaaring pinagtatanggol natin, pero mahal ang pero mahal natin, di ba? Pero sa kahuli-hulihan, tatakas sila at pagtakas nila, katulad ng dalawang hari, yung pagkatulad ng hari ng Sodom at Gomorrah, hari ng dalawang lugar, pagtakas nila, ang naiwan ay mga mamamayan. Yung mga mamamayan naman ay hindi makakatakas. Okay? Yung Battle of Kings. Kadalasan naiipit doon ay mga tao. Parang ngayon, no, sa Middle East, marami ang naipit. Okay, tingnan natin yung ginawang rescue mission ni Abram. Sabi ron, one who had escaped came and reported this to Abram the Hebrew. Now Abram was living near the great trees of Mamre, the Amorite, a brother of Eshcol and Amer.
all of whom were allied with Abram. When Abraham heard that his relative had been taken captive, he called out the 318 trained men born in his household and went in pursuit as far as Dan. Makikita natin dito si Abram, no? Na alam natin siya ay mananampalataya, pero that doesn't mean na hindi ka mag-prepare sa anumang eventualities. Siya ay prepared. Meron siyang trained men. Ano pa yun? Verse 15, during the night, Abram divided his men to attack them, and he routed them, pursuing them as far as Hobah, north of Damascus. He recovered all the goods and brought back his relative Lot and his possession, together with the woman and the other people. So ito pa ho ang isang makikita natin, no? Dahil prepared sila Abram, they were able to recover yung mga nawala sa kanila at yung mga nahuli, no? At higit sa lahat yung kanyang kamag-anak. Paano makikita natin dito? So Abram courageously rescued Lot with trained men. Mainam yun, yung pagkakasabi na yun, no? Meron siyang mga taong handa, trained men. Bagamat ngayon sa New Testament, tayo po bilang mananampalataya, ang training na natin ngayon ay mostly ay spiritual. Napakainam na tayo po ay nagpapatrain dahil alam natin eventually ay magkakaroon ng mga challenges sa future, no? At mainam na tayo po ay handa. Handa. Okay. Saan pa? So dito, makikita natin that faith acts to protect family and community. And migrants can be agents of solidarity and rescue. Tanda natin, pare-pareho silang migrante, no? O dayuhan, si Abram ay nasa bandang Kanaan, kung saan siya rin ay nakikipamuhay bilang migrante. At sila ay nagsama-sama upang i-rescue yung kapwa nilang migrante na si Lot. At yan din ay napakainam na larawan sa church, no? O sa mga kapatiran. There are times na maaari tayong gamitin ng Panginoon to rescue or help ang isang kapatid. At ito po yung pagkakasulat sa Galatians 6 verse 2. Carry each other's burden, and in this way you will fulfill the law of Christ. Carry each other's burden. No? Hindi sinabi ni Abram, pinili niya yun eh. Doon siya pumunta. So, bahala na siya. Kundi, ang ginawa niya, dahil meron naman siyang kakayanan at handa siya, tumulong siya. Okay. Ano pa? Makikita natin dito. Makikita rin natin dito yung pagpapala ni Melchizedek o Melchizedek's blessing. Yun po ay nasa 17 to 20. After Abram returned from defeating Kedorlaomer and the kings allied with him, the king of Sodom came out to meet him in the valley of Shabeh. That is the king's valley. Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was priest of God's Most High. And he blessed Abram, saying, Blessed be Abram by God's Most High, creator of heaven and earth, and blessed be God Most High, who delivered your enemies into your hand. Then Abram gave him a tenth of everything. No?
Yan po, nagbigay ng ikapo si Abram doon sa priest na ang pangalan ay si Melchizedek, na siya po ay hindi lamang priest, siya po ay king, king of Salem. Yung lugar na, yung Salem na yan ay ang magiging future Jerusalem, no? Salem. Okay. Tunog na shalom o kapayapaan. Alam niyo po, si Abram, no, ay nagpapakita ito, no, na bago pa man ang Mosaic Law, bago pa man maisulat yung commandments ni Moses, ay pinapractice na ng mananampalataya na katulad ni Abram yung pag-iikapo o pagbibigay ng ikapo na kanyang napanalunan, sa pagkakataon na ito ay yung mga spoil ng war. At hindi lamang po sa isang bagay, kundi sabi, then Abram gave him a tenth of everything. No? Ah, ano pa makikita natin dito? So si Melchizedek is king priest of Salem. He blessed Abram and received a tithe. Alam niyo po, si Jesus Christ lang po yung masasabi nating king and priest. Yan. Kaya si Melchizedek, yung priesthood ni Melchizedek, diyan ho nakapattern yung priesthood ni Jesus Christ. Pagka inaral natin yung Book of Hebrews, no? At dito makikita rin natin yung provision ng Lord kay Abram, that he provided unexpected allies and spiritual encouragement. Ito po, napaka-importante ito sa mga migrante. Ah, di ba? Sa mga dayuhan katulad natin, no? Mga OFW. Pero bilang mananampalataya, lagi natin tatandaan, tayo po ay migrante rin sa mundo na to. Tayo po ay mga pilgrims, dayuhan. At manalig tayo na ang Diyos natin ay tapat, gaya nga ng inawit natin kanina, that He will always provide people, He will always provide spiritual encouragement, and He will provide people and spiritual encouragement in surprising places. Sa mga lugar na hindi natin naakalain. Okay. Sabi sa Hebrews 7 verse 17, you are a priest forever in the order of Melchizedek. Ang pinatutukuyan po niyan ay si Jesus Christ. You are a priest forever. Kasi katulad ni Jesus Christ, siya po ay king and priest. At hindi po nakatali sa lahi, no, ni Aaron ang kanyang pagiging pari. Okay? Number 4. Tignan po natin. The king of Sodom said to Abram, give me the people and keep the goods for yourself. But Abram said to the king of Sodom, I have raised my hand to the Lord, God Most High, creator of heaven and earth, and have taken an oath that I will accept nothing belonging to you, not even a thread or the tongue of a sandal, so that you will never be able to say, I made Abram rich. I will accept nothing but what my men have eaten and the share that belongs to the men who went with me. To honor Eshcol and Mamre, let them have their share. Ano makikita natin dito? So makikita natin dito that Abram refuses worldly gain, trusting God alone. So si Melchizedek bilang hari ng Salem noong panahon na yon, medyo malapit-lapit siya doon, di ba? Pero still makikita natin si Abram, he refuses yung alok, no, yung worldly gain.
Bakit? Nagtitiwala siya na ang magpapaunlad sa kanya ay ang Diyos. At ito po, napakainam itong larawan na tayo bilang mananampalataya, yes, narito tayo sa Taiwan. O, yes, maaring tayo ay ah, i-bless ng Lord, no? Pero lagi natin tatandaan, hindi lahat ng inaalok sa atin ay para sa atin. May mga alok na titingnan natin at maaari nating tanggihan. Yan. Kasi kung ang alok ay maaring mag-compromise tayo, maging discerning po tayo. So, refusing. No? At ganun din po sa sa mga kapatid, no? Tayo po na believers na narito sa abroad. We must discern between temporary riches and eternal provision. Yan, no? At yung yamang galing sa Diyos at yamang galing sa tao. Lalo na pagka yamang galing sa mali, no? Ah, iwasan po natin yun. Kasi yung yamang galing sa Panginoon, He adds no trouble. Di ba? He adds no trouble pagka galing sa Kanya. Pagka hindi galing sa Kanya, may trouble. Yan. Kaya bilang mananampalataya, lagi nating uunahin ang kalooban ng Diyos. Sabi sa Matthew 6:33, seek first His kingdom and His righteousness. And all these things will be given to you. Ano raw ang inuuna natin? Yung pag-ahari ng Diyos. Kaya si Abram, ano ang una niyang ginawa? Nagbigay kaagad siya ng ikapu, di ba? Yun ang inuuna niyang ginawa, yung hiniwalay niya talaga kaagad yung portion para sa Panginoon. Okay? So paghiwalay niya na yon, madali na lamang o wala na siyang struggle. Makikita natin yan. No? And that is seeking first His kingdom. Yung kingdom na yon, yung rulership ng Panginoon, yung pag-ahari niya. Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you. Okay. Ano naman ang makikita natin dito sa istorya na to sa connection bilang mga New Testament believer? O ano yung gospel connection? Abraham rescue foreshadows Christ who rescues us from sin and captivity. Yan. Yung pag-rescue ni Abraham kay Lot ay nagpapakita na pag-rescue rin sa atin mula sa sin at captivity. Melchizedek points to Jesus, our eternal King Priest. Si Jesus ay King Priest. Ganon din si Melchizedek. Tinututukan nito o pinopoint niya tayo na meron tayong hari na pari. At si Jesus lang yun. Abraham's refusal of Sodom's riches mirrors Christ's rejection of Satan's offers in the wilderness. Natatandaan po natin, nung tinempt ni Satan si Jesus during yung kanyang 40 days, o after nung 40 days of fasting niya, ang isa sa mga in-offer ni Satan ay ang yaman ng sanlibutan. Nirefuse yun ng Panginoon. Ganon din naman si Abram, nirefuse niya yung yaman ng Sodom. No? At lagi natin tatandaan kung papaano si Abram ay piniling iligtas si Lot.
Si Jesus Christ naman ay napunta rito to seek and to save the lost. So tayo rin, mga kapatid. Si Jesus ay napunta sa atin para tayo hanapin, para tayo iligtas. So ano ang mga takeaways natin dito? Apat na bagay ang takeaway natin dito. No? Una, God delivers His people from captivity. At yan nga yung ating series sa ating Sunday worship service sa Taipei. No? Yung Freedom in Christ. Yan po yung ongoing series natin. Pinag-aaralan natin papaano yung pagliligtas ng Panginoon sa atin. Ano ang implication yon? Paano siya naipapamuhay? At bakit napaka-importanteng maunawaan ng mga tao na sila ay naligtas na ng Panginoon? No? At free na sa oppression, free na sa sin, free na sa accusation ng enemy. So, ang Diyos ay nagliligtas sa kanyang mga anak, sa kanyang mga tao. Pangalawa, faith acts courageously for family and community. Si Abram, no? Talagang makikita natin doon, very courageous yung kanyang pakikipaglaban para sa kanyang pamilya, para sa kanyang community. At tayo rin naman, no? Lalo na yung mga tinatawag na makabagong bayani o bagong bayani. Talaga namang very courageous ang mga overseas Filipino witnesses. No? Bakit ho? Sa pakikipaglaban sa araw-araw, sa pakikipaglaban sa homesickness, pakikipaglaban sa pangungulila, pakikipaglaban sa sarili, yung pakikipaglaban sa iba't ibang desire, no? Pakikipaglaban sa physical na kapaguran. No? Talagang nakikipaglaban ang mga overseas Pilipino or ang mga migrants. Okay? So faith acts courageously for family and community at maaring doon naman sa mga kapatid na nariyan at hindi OFW na lumalaban din sa buhay, no? Sa Pilipinas, talagang pagpapasok ka sa opisina, at ikaw ay taga-Commonwealth, kung kayo ay nandoon sa Commonwealth Highway na laging nababalita, parang mga mandirigma yung mga sumasakay doon ng sasakyan, no? Talagang ano yun, ah, kapit kung kapit, pasok kung pasok, hanggang basta meron pang matatayuan ang bus, o masisiksik mo yung katawan, sisiksik ka. Yan ay pagpapakita rin na pakikipaglaban. Ang pananampalataya ay matapang na nakikipaglaban para sa kanyang pamilya. Ano pa makikita natin dito? Christ is our eternal King Priest. Yun yung part ni Melchizedek. Si Melchizedek ay isang hari at isang pari na nakatira sa Salem. At yung Salem, darating ang araw na doon po, no, sa New Jerusalem ay maghahari ang Panginoon, no, sa New Heaven and New Earth. Darating po ang panahon na yun. So tayo po bilang mananampalataya, nananabik tayo sa panahon na yun. Yun yung panahon na talagang ang maghahari ay ang prinsipe ng kapayapaan, hari ng mga hari.
Panghuli, as believers, we should reject worldly riches. Trust God's provision. Yeah. Reject worldly riches and then trust God's provision. Okay? Nawa ho, meron ho kayong nakuha dito sa mga pangyayari sa Genesis 14. Yang katotohanan ng mga aral ng Genesis 14 ay mainam po ah, aral para sa bawat mananampalataya. No? Kasi dito sa mundo, pagka pagka nagpatangay tayo sa ating damdamin at sa ating mga pananaw, maaari tayong madiskaril. No? At yung nga nangyari kay Lot, no? Nagpatangay siya doon sa kanya. Oh, maganda, mukhang maganda yung Sodom, no? Yung kanyang judgment ay binatay niya sa kanyang nakita lamang. At walang pananalangin, walang paghingi ng gabay sa Panginoon. At eventually, yung lugar na yon ay naging lugar na kung saan siya ay nanganib. O, subalit, gaya nga ng awiting kanina, matapat pa rin ang Diyos. Kahit sa maling pagpili natin, nililigtas pa rin tayo. At nawa yan po yung makita natin. Kung ano man yung kalalagayan natin ngayon, at maunawaan natin na tayo po ay nahiwalay sa Panginoon, nahiwalay sa kalooban niya, then maging bukas tayo sa pagliligtas ng Panginoon, sa dealing ng Panginoon sa atin. So magandang gabi po mga kapatid. Nawa ay may nakuha po tayong aral sa buhay dito sa Genesis 14 na alam natin na nagpapakita na ang Diyos ay nagdidigtas, ang Diyos ay naghari. The God who delivers, the God who reigns. Yan po. Kung sige po, tayo po ay dadako sa pananalangin. Opo. Panginoon at dakilang Diyos, Ama naming mapagpala. Salamat po o Diyos sa gabing ito. Salamat Panginoon sa iyong salita. Salamat Panginoon sa mga katuruan. At salamat po o Diyos at kami ay patuloy pong mananalig sa iyong kakayanan na kayo ang Diyos na naghahari at kayo rin ang Diyos na nagliligtas. At sa katapatan ninyo, Panginoon, kahit sa aming mga maling pagpili, ay inililigtas mo po kami. At dalangin ko po, O Diyos, ang bawat isa na narito, naaabutan ng mensahe na ito, nawa ay maranasan nila ang pagliligtas mo, Ama. Maranasan nila ang kalakasang nagmumula sa iyo. Maranasan po namin, Panginoon, at maunawaan namin, O Diyos, na tunay nga po kayo'y naghahari. At tunay nga po na karapat dapat kayong purihin at sambahin. Karapat dapat din kayong pagkalooban ng the best na mula sa amin. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na magkaroon ng tamang pagpapasya, na ibigay sa iyo ang nararapat at Panginoon, tanggihan, Panginoon, ang
worldly riches, at manampalataya kami sa provision na mula sa iyo. Ikaw nga po, Panginoon, ang magbigay din ng patuloy na tapang sa bawat isa at sa aming pakikipaglaban sa buhay para sa pamilya namin, para sa mahal namin sa buhay. Nawa ang lakas, talino, at ang opportunity na galing sa iyo ay ipatuloy na pagkaloob. Ingatan niyo po ang bawat kapatid sa kanilang hanap buhay, sa mga patuloy na nagtatravel. Panginoon, ingatan niyo po sila. Dalangin din, Ama, sa mga plano, sa mga lugar na nais naming mapuntahan o pupuntahan. Gabayan niyo po kami, O Diyos. At sa mga tao, Panginoon, sa mga kapatid na maaring na-trap sa anumang sitwasyon, dalangin po, Panginoon, ang pagkilos mo. I also take this opportunity to pray para sa mga papers ni Sister Jocelyn. Yan, na kanyang nais ipanalangin. Dalangin po, Panginoon, na anumang kakulangan, kayo po ang gumalaw at kumilos kay Brother Amiel din, O Lord. At sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, lalo na yung pag-aaral ng kanilang mga anak, kayo po ang Diyos na mag-provide, Panginoon. At sa iba pang mga panalangin na hindi po nausal, hindi po na nabanggit, sa mga panalangin, Panginoon, na nadala-dala ng mga kapatid, kayo po ang manghawak sa puso at isip po, Lord. At si Marjorie, Lord, ang panalangin niya ay ligtas na biyahe papuntang Quezon Province sa darating na Sabado. At patuloy din po kayong magbigay ng kalakasan kay Ate Lilia, Lord, sa kanyang kalusugan. At bawat isa po na kasama sa gabing ito, patuloy niyong katagpuin, O Diyos. Ganun din po, Panginoon, I also take this opportunity para sa kagalingan, kalakasan ng asawa ni Maan, Panginoon. Alam niyo po, Panginoon, ang pinagdaraanan. Nawa, kayo rin po ang mag-provide sa lahat ng pangangailangan nila, O Diyos. Sa iyo po itinitiwala ang lahat, Panginoon, maging ang mga kababayan namin na nasa Pilipinas ngayon ay nakararanas ng ah, paghihirap sa mahal na bilihin, ah, sa transportasyon. Katagpuin niyo po ang bawat isa, Panginoon. Salamat po at maingat pong ibabalik lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. So magandang gabi po mga kapatid at patuloy nating tandaan, God reigns. God delivers. Our God delivers and reigns. No? Siya ay nagliligtas, siya ay naghahari. Pagpalain po tayo ng Panginoon.